Hi! Kumusta? So of course, andito ako ngayon para sagutin ang iyong tanong. Ang tanong natin ay, kailangan pa ba magpabaksin kahit nakamlot ka o nakalmot ka lamang ng iyong pusa o ng pusa ng kapitbahay niyo o sino man? Opo, ang sagot dyan ay kailangan natin magpabaksin ng anti-rabies of course kapag tayo ay nakalmot lamang ng ating pusa. O bakit ko ito sinishare? So, sa akin kasi, ako mismo kasi, nakakalmot ng aking pusa. So, eto, gusto ko lang syempre i-share. Di ba kasi ngayon nauuso, nasa Facebook, nasa balita, yung nakakatakot na symptoms na makikita natin sa mga umabot na sa utak yung rabies na meron sa kanila kasi nga napabayaan, kasi nga hindi sila nagpa-vaccine ng anti-rabies. So, yung iba nakamulot sa mukha. Yung sa mukha daw, kapag dyan ka, tapos dito, ito yung pinaka mahirap na part. Kasi syempre ay malapit sa utak po. So, sa akin, sa case ko, dito lamang po ako sa paa na kalmot. Eh, tinatas ko pa talaga. Pusa ko lamang ang nakakalmot sa akin. Maliit nga lamang. Pero kailangan ko pa rin syempre magpabaksin kasi nga nandito pa rin sa akin yung tinatawag na takot. At syempre, sabi natin, mas minabuti na syempre ang mas protektado natin ang ating sarili for whatever man na mangyari para hindi tayo dumating sa punto na magsisisi, bakit sana ganito. At saka, isa sa kinakakatakutan ko, syempre, kapag tayo ay namatay dahil sa rabies, grabe, pag tatalian tayo, matatakot na tayo syempre sa tubig, iiwasan tayo, hindi tayo pwede lapitan ng ibang family or friends natin. Kapag naman tayo ililibing, hindi na tayo ibuburol. Bakit? So, kasi virus kasi yung tinatawag nating rabies na yon. Kaya ang mangyayari sa atin ay um, agad-agad tayong ililibing, i-cremate. O diba, yun ang katotohanan. Kung kaya naman, ayoko ng ganun. Kaya kung ang tanong mo ay nakalmot ka lang ng iyong pusa, ng iyong aso, kailangan mo pa ba magpabaksin? Opo. Kung akong tatanungin mo, opo, kailangan mo pa baksin. Anyway, kung iisipin, totoo po, dito sa amin sa Bicol, sa Bicol Hospital, meron dito sa amin na free talagang tinatawag na sa vaccine kasi 4 na session po yun. Yung sa akin, sa case ko, Saturday kasi ako nakalmot, morning yun habang nag-aalmusal ako kasi nga, ano lang naman, lambing na tinatawag. So, hindi naman galit yung pusa ko. Wala akong magagawa kasi nga, syempre, naghaharot siya. Yun, nagkasugat yung aking paa, kaya kailangan kong magpabakuna. O Saturday, ibig sabihin Monday to Friday, di ba yung mga sa public natin, hindi sila available. Nag-chat din ako, nag-reply sila Monday na, eh, Saturday pa lang nun, in the afternoon, nagpabaksin na ako. So, pagka sa public tayo, meron na silang ino-offer syempre na libre. Kailangan mo lang syempre magpila, tiyaga lamang. Sa akin, meron din na kaunting ipon, kaya naman, at saka syempre natakot na ako kasi sabi daw, nung yung una pa lang yung hindi ko pa naiintindihan na, sabi daw at least within 24 hours, kailangan ko na magpabaksin ko. Kaya naman, agad-agad nagpabaksin ako. So, eto, ipapakita ko sa iyo yung pinaka, yan. Kita mo po. So, naandyan syempre ang aking pangalan, Rosemary Cuera. And, of course, yan. Sa St. Jude po ito, dito sa lugar namin. 4 na session meron. So, tinatanong din dito kung halimbawa na meron na ba sa aking, kung meron bang na-vaccine sa ako, na na-inject sa akin within 3 to 5 years, kasi booster na lang ang iba-vaccine nila. So far, sabi ko, wala po. Kung kaya naman, kailangan syempre mag-start from the very beginning, of course. So, ito, May 31 ako, syempre ha. Nakita mo na yung aking tunay na pangalan. Nakita mo na po ang aking tunay na pangalan. Papinapakita ko lang sa yung schedule ko. Yung schedule na meron ako syempre dyan is, syempre nag-start ako May 31. May 31 yan. Pagkabaliktad, hindi ko nakakita. May 31, and next niyan, sa second is June 3. Ang sunod naman is June 7. And yung pinaka-last is June 30.
okay. May mga case naman kasi na sa una lang sila nagpa-vaccine. Tapos, yung mga sumunod, yung tatlo pang susunod, hindi na sila nagpa-inject pa. So, mahirap yung ganun kasi wala tayong assurance. Kaya kung ako sa'yo, we have to complete, of course, etong 4 na session na inihingi sa atin. Ano yung experience? Ako kasi sa case ko, medyo kahit papaano sa edad kong to, natatakot na din ako sa karayom. Oo, totoo yun. May mga tao talaga natatakot sa syringe sa tinatawag, yung needle na ginagamit dyan sa pagbabakuna sa atin. Nakakangalay nga po eh. Masakit siya kung sa masakit. Opo, masakit siya. So, yung first day, ang binayaran ko is 700. 700 para sa anti-rabies na yon. Tapos yung 200 naman para sa tetanus toxoid daw na tinatawag. Oo. So, 200 yon. So, sa first session, 900 pesos ang binayad ko. And sa susunod pa, tig sa 700. So, ibig sabihin, 4 times 700, magkano na yun? Plus 200 naman. So, bumatak ng 3,000 ang budget ko para lang sa pagbabaksin. Kaya naman, ingat-ingat po tayo na hindi tayo makagat ng aso, ng ating pusa, ano pa? O, hindi tayo syempre makalmot nila kasi pera ang pinakakailangan para masave ang buhay natin. Pag sinabi kasi natin aksidente, di ba? Tinatawag na mga unexpected yon. So, yung kagandahan naman dito sa pinili kong mapapagbakunahan ko is that nire-remind nila ako na yung schedule na yon, yung day na yon, schedule na para sa second vaccine na meron dapat ako. So, sana po nasagot ko ang iyong katanungan, of course, kung nakalmot ba, kailangan bang magpa-vaccine? Opo. O ano yung ginawa ko pala nung bago ako pumunta sa hospital? Of course, yung pinaka-first, akala ko walang sugat. Sunod, may dumugo na sa paa ko. Kung kaya naman, ang ginawa ko is that pumunta ako sa CR, flowing water, kailangan mo siyang hugasan, and sinabon ko din siya. And yun yung pinaka-first aid na ginawa ko, of course, sa bahay namin. Okay, para syempre mas maging safe na din. And then in the afternoon, nung nakita ko talaga may sugat siya, medyo kapag nag-sleeper nga ako, masakit siya, pumunta agad ako syempre sa pinakamalapit, of course, na Animal Bite Center. Yun ay sa St. Jude namin. So, friends, baby, mga anak, titas, titos, lolo or lolas, please, kapag kayo ay nakalmot, nakagat ng aso, huwag nating pababayaan kasi yan ang pinaka nakakatakot. Gusto mo ba na mamatay ka na hindi ka napupuntahan ng pamilya mo or friends? Agad-agad, ikikremate ka or ililibing ka. So, sana ay wag naman po sana mangyari sa atin to. Kaya naman, ingat-ingat. Hindi naman sinasabi. Sabi nila, pangit daw mag-alaga na ng mga hayop. I mean, pet na yan na aso and pusa kasi pagkatapos makainin sila, ang nangyayari, magagastan pa. Hindi naman yung pinagbabawal. Ang pinakailangan po, syempre, yung pag-iingat na tinatawag. Kasi, tayo ang tao, tayo yung may pinakatamang pag-iisip at yung animal na yon, yung pet na yon, alaga natin, yung wala yung tamang pag-iisip talaga. So, tayong gumawa na lang ng paraan. Okay? So, sana po natulungan ko kayo and thank you so much!